another day, another mini vlog. Guys, samahan niyo ako sa mga kaganapan namin ng Sabado at nung Linggo. Ito nga guys, naimbitahan nga kami na magsaswimming dito sa may dagat. Dito yan guys, sa may Infanta Quezon. At nung medyo mahaba nga ang biyahe, mga sa 3 hours to 4 hours yata kami nakapagbiyahe niyang gamit yung badya. Friday pa nga lang guys, nag-asikaso na ako ng mga kailangan naming dalhin at saka yung mga kailangan baunin at lulutuin ko para kinabukasan aalis na lang kami. Bali, alauna pa naman ng Sabado yung alis namin yan guys. Kaya lang medyo yung mga anak ko kasi late talaga nagigising. Kaya kailangan nakaprepare na ako para pagising nila paliliguan ko na lang. Ito nga si Rio talagang pag nagbabiyahe lagi na lang tulog. Kaya ang hirap-hirap talaga ng position ko dyan. Si Kuya Sander pa suka ng suka. Charis! Bali kasi guys, nung Sabado ng umaga napansin ko medyo matamlay si Kuya Sander. Tapos nung hinipo ko medyo may sinat nga siya. Kaya sabi ko naku kung kailan naman magsaswimming tsaka nilagnat. Pero dahil sa may dagat naman kami pupunta sabi ko baka mas maganda rin naman na mapaswimming ko si Kuya Sander doon baka sakali mawala yung lagnat niya for the go. O siya, ang dami ko na naman sinabi nakarating na kami dito sa may Tanay at nadaanan na nga namin yung Martesem, yung dating kinainan namin, yung binlog ko noon. Bali guys, ang kasama namin yung family ni Papa Tom at saka yung relatives niya. Sinibitahan lang naman kami kaya napasama kami. Bali isang badya kami tsaka isang L300. Bali dalawang badya pala guys, tapos isang L300 van. Bali ito yung badya namin, tapos yung badya ng kuya ni Papa Tom na blue. Tapos yung L300 van, doon nakasakay yung mga relatives ni Papa Tom. Bali meron pang susunod mga bandang alas 8 o alas 7 ng gabi. Papaalis pa lang sila kaya nauna na talaga kami kasi yung mga bata gusto talaga maglangoy agad o diba? At finally, nandito na nga kami sa may Infanta Quezon. Dito kami guys sa location sa may Dinahican, sa may Don Felipe Beach Resort. Maganda rin naman dito guys kasi maganda yung dagat niya, hindi maalon tapos pwede sa bata. Makikita mo din agad kasi medyo malapit din siya din sa Pangpang yung aming mga cottage. Syempre medyo mahaba yung biyahe namin, mga 4 na oras kaya pagdating namin nagkainan na kami dyan nila nanay. Bali sa dalawang badya guys kasama na yung mga bata, yung mga pamangkin ko tsaka yung mga anak ko. Syempre kasama na doon tsaka yung biyanan kong babae. Tapos yung kuya at saka yung ate ni Tomas nandiyan na rin yan. Ako ito nga pagdating pa lang naglangoy na agad yung mga pamangkin ko at ito nakakita daw agad sila ng starfish. Mukha namang hindi starfish. Charis! Guys, wag may kasama talagang bata, maganda talaga sa dagat yung hindi masyadong maalon or yung kalmado lang para hindi mo naman masyadong titingnan yung mga bata. Parang sisipat-sipatin mo lang o kaya titatanaw-tanawin mo lang, hindi mo na kailangan bantayan at sobrang init din talaga guys. Akala ko nga si Kuya Sander hindi talaga maliligo kasi medyo masama nga yung pakiramdam niya pero yun nagpabihis agad, dumakita yung dagat for the go! Ang pinaka nag-enjoy talaga dyan guys si Rio, talagang unong Sabado at nung Linggo talaga nag-swimming siya. Bali kasi nung Linggo hindi na nakapag-swimming si Kuya Sander at sumama na talaga yung pakiramdam ni Kuya Sander noong mga time na yun. Buti na nga lang at nakatulog si Kuya Sander sa tent kahit papano kasi nagdala talaga kami ng electric fan at alam ko na yung mga ganyang eksena, sobrang init. Habang bantay ko nga dyan yung mga bata sa dagat, sila Papa Tom naman ayan bumili na ng uulamin namin ng pananghali ay ng panghapunan namin. Dalawang malaking isda ngayon nabili nila Papa Tom at nung kuya niya at ayun inihaw nga nila at yun nga yung uulamin namin ng gabi at pinululutan na rin nila yan guys. At ako naman ito umaura-aura lang para meron naman akong video dito sa aking vlog at naku ang dami ko ng video hindi naman ako kasali. Charis! Sobrang ganda rin talaga ng tanawin dito guys. Hindi siya purong dagat parang may makikita ka pa rin bundok dun sa kabilang isla kaya hindi siya sobrang maalon talaga. Parang kalmado lang tapos parang ano lang siya yung parang suba ng dagat ganun. So yun yung mga pamangkin ko nga naglaro na nung parang tatabunan sa buhangin at talaga nagkakatuwaan kami dyan at ang kukulit nila. At ito namang si Rio nagpahanap pa talaga ng shovel. Nung una nga hindi ko maintindihan yung pala yung pala na nakita niya doon sa may CR. So hiniram ko na lang doon sa may-ari. So yan guys, ito na yung tanawin sa daling araw. So nag-video lang ako kasi nga binabantayan ko dalawang bata. So hindi na ako masyado nakatulog dyan. Medyo nag-aalala lang ako dyan kay Kuya Sander kasi talaga hindi tumitigil yung init ng niya, ng katawan. Talagang pinapainom ko nga ng gamot at naku hindi nawawala. And fast forward guys, siguro mga alas 5 ng hapon o alas 4 ng hapon ay naggayak na nga kami at malapit na rin kami niyang umuwi. Bali ito kami yung mga bata ang sakay ng badya tapos yung ilang mga gamit namin at yung gamit ng mga biyanan ko. Tapos ito yung dalawa kong pamangkin na babae nandito sa may badya namin. So sa bandang Real na nga kami dadaan pabalik niyan guys kasi naku hindi nakakayanin sa Infanta at puro ahon na nga kaya hindi nakakayanin ng badya namin. Doon na kami sa kabila dadaan. Yes, medyo na traffic kami at medyo natagalan kaya halos talagang ginabi na rin kami dito sa may daanan at medyo naligaw pa nga kami at si Papa Tom nagmamadali na. O siya, ito pakita ko sa inyo mga ilang pictures namin.